بسم الله الرحمن الرحيم. Na ang tao na yan ay nag-commit ng kufur. Siya ay disbeliever. Pakad ka para bimaon sila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang nireveal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga ahlul hadith, ang mga ahlul ilm, sabi na, ang unsila dito ang Quran. Sabi naman ni Imam Al-Qurtubi at iba pang mga nagpapaliwanag, sabi na, ito ay kitab at saka sunnah. Dahil sabi nga sa ibang hadith, sabi niya, utito al-Quran wa mitlaha. Ako ay tumanggap ng Quran at katulad niya. So walang pagkakaiba. May nagsasabi ng tinutukoy dito ay Quran, sabi naman Quran at saka sunnah. So ito ay tinatawag na natin na paliwanag na ito ay paliwanag na magkakaiba lamang pero hindi ito kontradiksyon. So hindi siya naniwala, pinabulaanan niya, wala siyang iman sa pinadala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ano nabanggit sa pinadala sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Sa Quran. Yung binasa nating hadith, Kul, sabi dito na Allah subhanahu wa ta'ala, Kul, la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illa huwa. So ito pinasinungalingan niya. Tapos maraming ayat sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib, alimul ghaib wa syahada. Sabi ng Allah subhanahu, innallaha ya'lamu, kul innallaha ya'lamu, ang alalaman nakakalam ng unseen. Sabi niya, kung ano ang nasa sinapupunan ng isang ina, wa yunasyulul gait, at nagpapabagsak ng ulan, ano nasa sinapupunan, saan siya mamamatay, pi ayi ardin tamut, innallaha alimun kabir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya pinabulaanan talaga ng tao na yan na manghuhula ang Quran dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nung Arab o kahin, alam niya ang unseen. Pinabulaanan niya ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi na, walang iba nakakaalam ng unseen maliban sa akin. Sabi rito ng Rawahu Abu Dawud, ng Imam Rawahu Abu Dawud, walil arba wal hakim. Sabi rito, walil arba, sa ibang pinusuportahan niya yung kanyang dito na, kasi may mga ibang nagpapaliwanag ng hadith. Sabi rito, ang ibig sabihin dito ng kupor. At ito ay, kung titingnan ninyo, halimbawa, merong kilap, pero dahir talaga sa hadith, na katulad ng pinaliwanag natin kanina, ang mga kahin at mga Arab ay involved sa dalawang bagay. Sabi ko nga, pagbibigay ng impormasyon tungkol sa future at saka sa mga, kumukuha sila sa mga shayatin ng impormasyon na mga kinuha ng mga shayatin na nakikinig sa unang palapag ng kalangitan. Yung mustami, yung mga mustami, na nakikinig sa unang palapag ng kalangitan ng mga jinn. So yun ang dalawang kasalanan. O sabi nito, bali arba'a wal hakim, sa apat na imam, halimbawa Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, at iba pa, ang tinutukoy dito ng imam, wal hakim, at si Imam al-Hakim sa kanyang sahih, ala syartihima, sabi rito, at ang syurut ng sanad ng mga hadith na ito, sabi, na ay ayon sa kung ano ang kondisyon na ibinigay ni Imam Al-Bukhari at saka Imam Muslim sa kanilang sahih. Ang kondisyon sa apat na sunan na ito na arba ay katulad ng, kung sino yung mga tao na nabanggit sa sanad ay katulad ng syurut ni Imam Al-Bukhari at saka Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrapan o kahinan pasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kinukumpare niya yung unang hadith ni Abu Hurairah sa Abu Dawud. Sinusuportahan niya kasi dito walang binigay na aya tungkol sa mga bagay na, pero sinusuportahan niya na maraming hadith para talagang patibayin ang hukom sa mga ganyang issue o masala. Ganon din ang dito, sabi dito, hindi naniwala sa pinadala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abiyala bisana din jayyid, sabi dito sa musnad ni Abiyala. An Ibn Mas'ud radiyallahu an, mitluhu mawqupan. So mayroon pang isang hadith kay Abiyala na katulad, sabi niya, katulad ng kung ano yung mata, no? Text na nabang na kapara bima unsila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang sabi dito, ang hadith ay mawquf. Kaya lang, mawquf, sabi nga natin, ito ay akwal ng sahaba, ng mga sahaba. Sumunod na dalil
Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marfu'an, laysa minna man tatayyara aw tutiyyara lah aw takahhana aw tukahhana lah aw sahara aw suhira lah wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sa hadith ni Imran ibn Husain, ito ay marfu. At dito hindi dito marfu at sabi dahil si Imran ibn Husain, sabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa minna. Kapag ginamit sa hadith ang salitang laysa minna, sabi hindi kabilang sa amin. Hindi kabilang sa amin. So ito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsasabi na siya ay baraa. Siya ay inosente o malayo, hindi niya kasamahan. Hindi niya yung pamamaraan, yung ganyang unang pamamaraan, yung gumagawa ng ganyang gawain. At kapag ginamit ang laysa minna, ibig sabihin ang ginagawa ng tao na ay kabair at dunog. Katulad ng kapag binanggit yung la'natullah at binanggit yung kaparusahan, ang ibig sabihin na dyan ay ginagawa ng isang tao ay kabair. At sabi dito, laysa minna man tatayyara, yung tao na gumagawa ng mga gawain ng mga taong naniniwa sa mga pahamahiin, pupunta sa mga ibon, halimbawa katulad ng natin, tatayyar yung sa ibon. O yun naman, inuutos niya para sa ibang laho, para sa kanya, na gawin para sa kanya yung mga superstitious o mga omen o mga pamahiin, gawin para sa kanya. Aw takahana, ibig sabihin, siya, manghula siya. Kaya dito, mapansin natin dito, mapansin natin dito, ang tinutukoy dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung dalawang uri ng tao. Yung nanghuhula at yung nagpapahula. Yung nanghuhula at saka nagpapahula. Sabi nga rito, takahana aw tukahan lahu. Una siya ang nanghuhula o kaya naman siya magpahula. Ganon din yung nagpapatataya. Ganon din yung sabi dito, aw sahara aw suhira. Siya nanghula o kaya magpahula. Kaya tinutukoy dito yung dalawang tao na involved lagi doon sa gawain na yan. Yung manghuhula at yung nagpapahula. Papahula. Pareho silang gumagawa ng kasalanan. At inuulit na naman yung hadith pagkukumpam, sabi rito, man ata kahinan pasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Basar bi isnadin jayyid. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan min hadith Ibni Abbas duna qawlihi man ata ila akhirih. So ibig sabihin maraming binigay dito ang imam na mga evidence na pagpapatunay na talagang clear na isang tao naniniwala sa manghuhula at pumunta sa manghuhula at naniwala na siya talaga ay lalabas sa din ng Islam at ito ay Shirkul Akbar o Kufur al-Akbar. So pinaniwanag ni Imam al-Bagawi ang ibig sabihin ng salitang Arab. Qala al-Bagawi, si Imam al-Bagawi, siya ang isa sa mga ibig sabihin tao na kung si Imam Ahmad rahimahullah ay napaka ingat niya sa pag-aalaga ng sunnah. Ganon din si Imam al-Bagawi rahimahullah. Kaya meron siyang libro na Syarh as-Sunnah. Isa sa mga very famous na libro niya, Syarh as-Sunnah. Pangalawang very famous na libro niya ay yung pinag-aaralan natin, yung Tafsir al-Bagawi, Ma'alim al-Tansil. Ma'alim al-Tansil. So sabi rito ni Imam al-Bagawi na binigay, kaya makikita natin ang Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ang binibigay niya sa atin dito mga paliwanag, ay paliwanag ng mga people of knowledge. Hindi siya, bukod sa kanyang pinapaliwanag niya, binibigay niya mga paliwanag ng mga ahlul ilm, ng mga ulama. Sabi rito, qala al-Bagawi, al-arrafu alladhi yudai ma'rifatul umur bil muqaddamat yasadillu biha al-masruq wa makan. Sabi rito ni Imam al-Bagawi, ito ay repair do sa mga al-Arab, repair sa mga tao na nagki-claim ng kaalaman tungkol sa angsin o mga bagay na lihim. At dito, halimbawa, yung mga bagay na masruq, nawawala, o kung saan lugar naroon yung nawala para makuha. At iba pang mga tungkol sa mga ansin. Waqil huwa al-kahin. Kaya sabi nga natin kanina, ang kahin galing sa word na Arab. Kung pansinin natin ngayon,
maraming mga Muslim na involved dito sa bagay na ito. Kahit na ganito ang teknolohiya natin ngayon, karunungan ngayon sa technology, sa internet, o sa ano, maraming Muslim na involved dito. Halimbawa sa Malaysia, sa Indonesia, meron pang may mga nawawalan daw ng gamit, kalabaw, sasakyan, ano, masakal lang. Pupunta sila sa manghuhula. Muslim na manghuhula. Pagkatapos meron siyang kompas, ipapatong niya yung kompas sa ibabaw ng kanyang Quran, meron siyang hawak-hawak na Quran, ipapatong niya at magbabasa siya ng babasahin na hindi naintindihan ng tao, tapos may magtuturo yung araw. Sabi niya, pumunta ka rito sa ganitong araw, doon sa ganitong araw. At nandun ang iyong nawawala. Yun ay kalabaw, yun ay sasakyan. Kaya lang, alam naman natin, sabi ko nga kanina, na ang mga manghuhula, meron silang kontak na jinn. At alam natin, ang mga jinn, pinagkalooban Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan o kakayahan, nakarating sila sa unang palapag ng kalangitan, nagpapatong-patong sila. Mabilis sila makarating sa mga lugar. Mabilis sila nakakarating. Mayroong iba nga, nakakasama sila sa eroplano. Yung iba, kasaan ba? May kasama sila kaibigan nilang ano, o pinaglilingkurin nilang ano, kahin, o sahir. Kasama sila sa eroplano. So kaya, hindi mismo sasabihin ng manghuhula, minsan eksakto, bibigyan ka ng araw, o kaya na, kung yung malapit lang yung lugar, yung jinn niya, ibubulong na sa kanya. Sabi mo, kita ka sandali. Sabihin siya, ganitong araw, sabihin ko sa'yo, puntahan mo. Kaya alam natin, ang mga manghuhula, ayon sa hadith na pinaliwanag natin nung nauna tungkol sa mga anghel, na sila ay nagpapatong-patong. At minsan, hindi natatamaan ng shooting star yung mga jinn. Nakakuha sila ng isang naririnig nila na mga pinag-uusapan ng mga anghel na mangyayari sa kalupaan at hindi tinamaan yun. Naipasa niya kaagad, isang narinig nila at dadagdagan ito ng 100 kasinungalingan. Minsan, tumatama sila. Tumatama sila. O kaya naman, mayroong dito pa, nakakakuha siya ng impormasyon. Tatanungin yung pangalan ng tao, saan siya nakatira, ano. Bago pa lang dumating yung tao, sasabihin ano manghula, ikaw ay si ganito, tatay mo si ganito, doon ka nakatira. Sinabi na sa kanya nung jinn bago dumating yung tao. So sabi naman ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal kahin huwa yukbiru anil mugaybayat. Ito pa rin pagpapatuloy ng paliwanag ni Al-Bagawi. Ang kahin, sila yung mga tao na nagbibigay ng akbar tungkol sa mga al-mugaybayat, sa mga ansin, fil mustakbal, sa future. Wakila alladhi yukbiru amma pidamir. Sabi rin sa iba, ng iba, na ito ang ibig sabihin ng kahin ay yung nagbibigay ng, alam nila kung ano ang sikreto ng tao, maging sa puso ng tao. Ibig sabihin ko anong nasa puso niya. May mga manghuhula nagsasabi, alam ko kung anong iniisip mo. Kaya talagang ito ay kasinungalingan at kadab na kinukurang paniniwala ng mga tao. So ngayon pinaliwanag na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kung ano ibig sabihin ng salitang Arab. Dito, ito na sabi nga, ito ang pinakamagandang paliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa Arab. Kala Abul Abbas Ibn Taymiyyah, Abul Abbas, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, siya ay hindi siya nakapag-asawa sa kanyang buhay. Kaya lang ang kanyang kunya Abul Abbas, ito ang kunya ng kanyang mga sa kanilang lugar. Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Salam Al-Harrani, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sabi niya rito, Al-Arab ismu lil kahin. Ang Arab, ito ay isa sa pangalan ng mga katawagan sa mga manghuhula, kahin. Wal munajjim, doon sa mga tao na nanghuhula din ng kung anong mga pangyayari sa kalupaan na base ng panghuhula sa mga movement, pagtulo, paglabas at paglubog ng mga bituin. Dating ng bituin sa gabi at pag-alis ng bituin. So, yan ay munajjim, ang ano din yan, general niyan, Arab, manghuhula pa rin. War ramal. Ang ramal, literally, ibig sabihin ng salitang ramal, buhangin o lupa. Lupa. Kaya yung kat, yung nagsusulat sa lupa, ito ay paliwanag natin nakaraan sa mga uri ng sihir. At kasama rin dito yung mga guhit-guhit, kasama yung guhit ng palad. Wanahwihim, at yung mga kauri nila.
Wa mimman yatakallamu bi ma'rifatil umur bihadihil turuq. Sabi nga rito na sila yung mga tao na special na title nila o special na ano nila, yung nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga kaalaman tungkol sa bagay, lalo na kaalaman tungkol sa angsin. Sa ganitong pamamaraan, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Panghuling hadith sabi rito, o panghuling atar, wakala Ibn Abbas fi qaumi yaktubuna abajad. Kala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abajad yanduruna fil nujum ma ra'a min fa'ala dalik lahu indallahi min khalaq. So, sabi ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma na yung mga tao nagsusulat ng abajad. Abajad, ang ibig sabihin ng salitang abajad, ayon sa mga Arab, ang ibig sabihin ng salitang abajad, na sila ay nanghuhula sa pamagitan ng, sila ay tumitingin sa mga letter, sumusulat sila ng mga letter, pero nagsasama-sama ng mga letter, o kaya naman mga numero. Pero letter, ang ibig sabihin ng abajad sa mga letter, mga huruf. Kaya lang ngayon, marami na rin ginagamit, hindi lamang letra, numero, at ngayon may mga rumpang mga, meron pang mga yung mga baraha, di ba? Di ba napakarami. At pagkatapos nilang maglagay ng mga number na yan, at sila ititingin sa kalangitan para tingnan ang galaw o movement ng mga nujum o ng mga bituin sa kalangitan. Kaya sabi ni Ibn Abbas, ma'ara, man pa'ala dalik. Wala ako nakikita kabutihan. Ibig sabihin sa mga gumagawa ng ganyang uri ng gawain, indalla min kalak. Magmula sa ala na wala siya makakamit na anumang uri ng nasib o kabutihan o gantimpala. Ito sa dunya, lalo na sa kabilang buhay. Kaya yan ang tinatawag nating ne'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Islam sa mga Muslim na pinagkalooban sila ng salama na akida. At sa pamagitan ng pag-aaral ng mabuti sa maayos akida, magiging salama ang kanilang isipan, kanilang ukol. At ang kanilang puso, ang kanilang kayamanan ay ligtas sa anumang uri ng mga tao na nanluloko. Minsan, mga tao nagbabayad pa ng malaki, diba? Mga businessman, gusto nang hulaan yung kalang business, nagbabayad sila ng malaki sa mamang hula. Ngayon, makabago pa. Pumunta sa internet, sa computer, kasama dito, ang man ata arrapan. Sabi nga ng mga ulama, kasama kayo dito yung mga makabagong pamaraan ng pagpunta, halimbawa sa computer, sa internet. Natitingnan mo yung mga manghuhula sa internet o sa website. Halimbawa, sabi natin, isa pa kasama dyan yung tinatapagtingin ng mga horoscope. Diba? At ang horoscope, nakabase talaga yan sa mga tanjim minsan. Mga horoscope, pinanganak ng ganitong buwan, ganitong araw, ganitong petsa, nasabihin, ikaw ay maswerte sa ganito, itong ano mo, ikaw ay Pisces, ikaw ay Scorpion, gano'n. Ang lahat ng yan ay kasama dito sa tinatawag nating pinagbabawal. At kung yan ay paniwalaan nating mabuti, tayo ay pupunta sa, ibig sabihin, napakalaking kapahamakan na binibigyan tayo ng babala rito na tayo ay makakamit natin ang malaking waid o kapahamakan o kaparusahan kapag tayo ay maniwala sa mga ganyang bagay. So inshallah, yan ang tinatawag nating kabutihan ng pag-aaral ng akida na kung sino man talaga ang magtatyaga ng akida, naramdaman niya sa kanyang sarili, siya ay walang anumang uri ng superstitious. Siya ay hindi papasukan ng anumang uri ng mga haka-haka lamang o kwento o mga alamat na nangyayari nung una pang panahon ay pinapasok niya sa kanyang buhay at saka sa kanyang religion. So alhamdulillah, ito ay ni'man Allah subhanahu wa ta'ala, ni'matul Islam, lakalhamdu kullu sa ni'man ng Islam, ya Rabbul Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh